Itanong ko lang kung nakikita na ba ng lahat yung screen recording, share screen. Nakamute lang. Wait lang. Yes po, kita na po. So, start na tayo. Bago tayo magsimula sa mga solutions, mabilis ang overview lang sa FTTB. So, unahin muna natin kung ano yung FTTB. So, FTTB stands for Fiber to the Building. It is a broadband architecture where fiber optic cable is installed up to a building and the connection is then distributed internally to individual units using copper, Ethernet, or fiber. How it works. Fiber runs from the service provider's central office to a distribution point inside or near the building. Inside the building, the connection is distributed to each unit via Ethernet, coaxial, or telephone lines. So, ito yung difference ng FTTB sa ibang FTTX. For the FTTH, fiber reaches each home or unit. For the FTTB, fiber reaches building telecom room. FTTC, fiber reaches in nearby street cabinet, and FTTN, fiber reaches a neighborhood node. So, yung sa advantages naman ng FTTB, high bandwidth capacity, stable, low latency performance, scalable for future upgrades, and reliable since most of the routes uses fiber. So, saan natin ginagamit yung FTTB solution? Ginagamit natin siya sa high-rise residential buildings, offices and commercial buildings, school or universities, and also hotels and hospital. So, yung sa overview natin, kung may mga clarifications tayo and questions, pwede din tayo magtanong. Pero kung wala, pwede na tayo mag-proceed sa process. So, mukha namang wala. Next tayo is yung sa FTTB PLDT process. For the hindi kita. Oo nga. Kita na yung ano. So, yung sa procedures natin, sa pre-works, hanggang dito lang tayo sa 5 since yung 6 for implementation, documentation na siya ng site natin. Ang pre-works natin is cover lang 1 to 5. So, simulan natin sa OSP survey. OSP survey to assess the best route from the provided POI going to the building cable entrance. Mga kailangan pala natin munang dalhin during survey is pen, camera, pwede rin yung camera lang ng phone, printed e-map for reference, then roller for span length per pole. Also, protective gear protection para sa protection sa init. And also, yung pinaka-importante, yung ginagamit natin na app for location natin ng mga poles kasi kukunin natin yung mga details for coordinates, pole tags, tsaka yung other details. Tapos itong letter G, permit, hindi naman siya madalas ginagamit pero may instances na pag during survey,
mayroon tayong kinakailangan na permit pero most of the time naman hindi. And then, yung mga kailangan natin na kunin na details during survey, ito yung mga landmarks, house number, barangay name, road and street name. Of course, need din natin kunin yung span length per pole, pole tag, pole types, wait lang. Okay. Kailangan natin yung pole tags, pole types, and also the sizes. Yung mga poste naman na hindi natin kailangan applyan ng RTA ay ang PLDT poles, smart poles at digital. Yung sample tagging natin ng mga poste is yung ito. Sample to nung sa electric pole. Tapos kapag wala namang pole tag, pwede natin i-note sa sketchpad natin NPT lang or no pole tag. Ito na ay sorry. Ito naman yung types ng mga poles. Concrete poles, street pole, wooden pole, tsaka yung transformer, pole with transformer. Transmission pole. Tapos yung sample sketch, yun nga yung nabanggit kanina, mga landmarks, which is yung vacant lot, house number, and yung details natin ng poste, yung type ng poste, kung electric pole, PLDT pole, then size ng pole, mahalaga din yan. And also yung distance. Wala pa naman. So things to do, list down the pole details, landmark, distance, and distances once it's measured at the sketchpad. Take photos of the poles for the preparation of RTA. Always check if the end-to-end points are from POI to cable entry of the building. Yung sa tree, hindi siya exactly lahat lagi nagsisimula sa POI. Mamaya i-explain ko rin yung mga senaryo. Then don'ts. During OSP survey, avoid the following: poles with transformers, rotten or cracked poles, pole inside the property, leaning poles, poles for retirement, poles with electrical facilities, stop pole, and transmission pole. Kung lahat ng mga poste natin is DA, pwede din naman tayo mag-propose kung wala talaga tayong magagamit na poste. Pero mas better pa rin na kunin natin yung mga details niya para at least alam natin kung saan nilalagay yung mga ipopropose natin na poste sa site. Ito yung sample OSP plan. For the FTTB naman, most of the time naman hindi lumalagpas yung cable natin ng sobrang layo. Kasi yung ginagamit lang natin na insertion point is yung nearest sa area lang. Pero hindi naman lagi na maikli lang. So ito yung sample natin para mas madaling maintindihan. Ito, pinakita lang natin yung mga kailangan na details. So yung dito naman sa FTTB, from POI lang naman siya going to building. So yung kailangan lang natin dito tandaan is from POI 300 meters tayo maglalagay ng loop and grounding. Since ito almost 300 lang, naglagay na rin tayo ng sa dulo-dulo ng 300 meter loop.
Di pala nalagyan ng grounding. Pero maglalagay din po tayo ng grounding. Next, yung sa kung as much as possible, maglagay din tayo ng picture for reference kung anong poste yung may POI tulad nito. Tapos dito rin yung kung saan yung cable entry ng site natin. For sure naman, aware naman tayo kung paano mag-survey ng OSP. Yung pinagkaiba lang niya sa ODN, ano lang tayo dito, cable, wala tayong ilalagay na NAP or LCP. Sa POI naman, our point of insertion serve as the service provider for the FTTB site. It's classified into many types such as the following. Yung pinaka-common, which is the existing closure. Then, yung pangalawa naman, kung wala talagang existing closure na nearest, pwede natin gamitin yung mga existing loop. Magpo-propose lang tayo ng bagong closure para sa opening. Then, yung sa special case scenario naman, yung gagamitin natin is yung existing na LCP or NAP sa nearest area kung hindi talaga available yung dalawang option na nauna. So parang dito magiging para siyang add NAP. So ito, dito tayo magpo-focus yung sa ISP since ito talaga yung kailangan nating malaman. So bago tayo mag-start, ito muna. So, ISP survey conducts surveys taking together with the building engineer representative for the cable routing of the fiber from cable entry going to the telco room and sorry, and for the location of the ODF, LCP, and NAPs. Yung dito pala, sa pag-ISP survey, huwag tayong pumayag na tayo lang yung magsa-survey kasi kailangan talaga natin ng may kasama na building representative nila, either building admin or building engineer since during survey, dapat may pre-approval na rin tayo sa mga location natin ng mga NAPs and LCP. Then, meron din tayong documents na pinapapirmahan sa kanila para proof na hindi may approval din nila yung mga propose natin na LCP and NAP. Same lang din siya sa NAPLOC form ng sa ODN pero yun nga, ang nagpipirma nun is yung building engineer or building admin ng ng site. Things to bring, tape measure, camera, sketchpad, roller or laser distance meter. So, yung sa mga panukat, kahit naman ano yung dito yung gamitin natin. Pero mas okay kung meron tayo na ito, laser distance meter. Para hindi na natin dadalhin tong dalawa. Tapos sa camera, kahit yung phone lang din. Tapos yung sketchpad naman, para sa sketch natin sa floor plan if ever na walang mabigay sa atin. Pero much better if kung during survey, ma-request na natin yun bago mag-simula to do. Request building representative to assist during survey. Ask the representative if they have provision for new telco facilities. If they have provision, ask for the existing plan. If none, ask them to guide you to survey the route going to telco room. Always ask if conduit installation, pullbox installation, or any materials needed are allowed to avoid conflict during implementation. Check if there's an existing PLDT ODF that can be utilized. Identify which will be the most convenient type to be installed in the site, either wall-mounted or rack-mounted. Always take photo from the cable entry, cable route, telco room, ODF location, LCP, and NAP locations.
During survey, ang pinaka ano dito, kailangan natin tandaan, mag-start tayo sa cable entry papuntang ODF location para hindi tayo malito kapag check na natin yung mga photos. So, ito sample lang ng para mas madali natin ma-visualize. From cable entry, tas yung cable route. Since meron siyang existing, wala na tayo ditong pinropose na cable. Pero during survey, dapat tanungin pa rin natin kung may space pa ba or vacant pa ba yung conduit na gagamitin. Kasi may instances na puno na yung conduit, tapos malalaman lang during implementation, magiging cause of delay yun sa implement part since maglalagay pa sila ng another conduit for FOC. Next naman is yung LCPN application. So, ganyan lang din. From eto, yung mga LCPN app natin, hindi lang siya basta nilalagay. Magbavari pa rin tayo sa kung ilan yung required na ports sa per floor. So, kung sa isang NAP natin, 8 lang naman yung kaya niya. So, kung yung sa isang floor, more than 8, magdadagdag tayo ng NAP. Tapos, yung sa NAP din na gagamitin natin, pwede tayong gumamit ng NAP na may, for example, kung nasa 16 yung unit, pwede tayong gumamit ng NAP box na may 1:8 na splitter. Then, kung mas malaki pa sa 16 yung units, pwede tayong gumamit ng another NAP box. Pwede yung for cassette splitter na NAP box. Tapos ito yung nabanggit ko kanina, yung NAPLOC form na pinapapirma natin kay building engineer. Yung sa NAPLOC pala dito sa FTTB natin, hindi ko pa sure kung meron tayong kasamang PLDT, pero kapag meron, dalawa yung papapirmahin pa rin natin, which is yung building representative tsaka si PLDT. Tapos, hindi ko na pala nasama yung meron din tayong pinapapirma na TSSR, pinapa-require naman yun ni FAE. Ibigay ko na lang din mamaya. Bali, para lang din siyang form, ipapasign nyo lang din. Tapos, papakita nyo lang yung parang summary site survey nung during survey. Ayan. Tapos, next, digitizing input details. Yung ginagamit natin is yung Google Earth and yung AutoCAD. Lahat naman siguro marunong na ito kasi ito yung pinaka ginagamit natin eh. Mamaya i-explain ko yung sa design, yung mga standard natin. Ituloy-tuloy muna natin to. Yung sa RTA naman, ito. Ay, pakita ko pala muna yung buong ano. Kasi kalas-kalas. Ito yung RTA form natin. Ito, pinapasa natin to sa mga electric co-op. Tapos yung mga nilalagay lang naman natin dito is yung mga details nung poles, which is yung pole tag, long lot, then yung address, tapos yung mga location ng cable sa poste. Ito pala. Ayan. Ayan, nilalagay lang natin yung site name, tapos sa baba naman, i-indicate lang natin yung length, tapos yung description kung ano yung cable na ginamit natin, tapos yung weight. Yung itong details naman na to, makikita din naman natin siya sa plano. So, tignan na lang natin, tapos input nyo na lang din yung length. Then, ito.
yung pole number, item number, kung pang ilan, tapos address. Ito naman yung sa position. Kapag dito naman, yung C1 tsaka C3, pakita ko na lang din muna. Yan. Ito yung C1, tapos ito yung C3. Kapag dito yan nilalagay, bali kapag yung C1, I mean pag may ali arm, ang gagamitin natin yung C3 instead of C1, pero kapag wala, ilalagay lang natin yung C1. Then next, ito naman yung sample natin sa RTA pictures. Ito yung para kay Meralco. So, dati tatlo yung hinihingi nila pero ngayon dalawa na lang naman. Need lang naman ilagay yung site name, sequence, poll tag, then yung poll tag na picture, then yung poll picture na buo. Kailangan lagi pag magpipicture tayo ng buo, kita yung top to bottom. Tapos sa poll tag naman, dapat malinaw yung pagkakakuha. Kasi nire-return nila yun pag hindi siya mabasa pero may poll tag. Then, ayun lang. Since yung dito naman sa mga TA documentations, hindi naman siya sakop ng pre-works, skip na natin to. Mag-proceed na tayo sa solutions. Ay, may question pa ba sa mga ano? Dito sa pre-works natin? Yung from survey to RTA. Yung design wala pa, hindi ko pa na-discuss. Ito, di-discuss ko next. May question po. Hello sir, good evening. Magandang Yes hapon po. po. Tanong may saglitang tanong lang po ako sa regarding dun sa 'di ba actual survey ng mga attachment saka lahat ng klase ng poste sa labas for OSP. Regarding sa ano sir, yung pagno-note ng mga accessories ng mga existing. Kunwari, yung electrical na gagamitin natin, may mga existing na mga gayeng. Sasama natin yun as a design or ititik note pa rin natin yung mga existing na accessories na meron sa electrical, yung mga tinpin, Yes. gayeng. Yes, sir. Yung mga yun naman, pwede din natin i-indicate since sa RTA request naman, inaano din kasi natin yun. Kasama din sa vina-validate since yung mga ali arm ginagamit din natin sa pag cable lay para sa cable laying natin, sir. Yes po sir. Yun lang po yung concern ko kasi 'di ba sir pag just in case na magkakaroon na tayo ng design pagkatapos ng survey, siyempre magpro-propose tayo ng mga accessories. So mas mainam na talaga na alam natin kung may existing o wala para save na rin yung mga BOQ na ilalagay natin for design. Yes, sir. Tama Kung po. may mga existing. Sige, yan lang po. Mahalaga din, sir, yung sa mga sizes ng poste since Oo. yung ibang mga poste ng electric, may mga big and small kapag request na kasi tayo ng materials, tapos malaki yung maliit yung nabigay sa atin, kinakapos yun eh. So, ang nangyayari, request ulit ng another material, kaya dapat indicate din natin during survey pa lang kung anong sizes nung mga poste. Yes, sorry. Usually yun naman talaga ginagawa pag survey, kailangan mga complete details para hindi na siya tawag dito magkukulang-kulang pagka nagdi-design. Yes, sir. Tama po. Yan lang po sir, yan lang po concern ko. Tara. Sige po. Other questions po?
Parang wala na ding questions. So, mag-proceed na tayo sa yung new solutions natin, which is yung DNAP. Wait lang, share screen ko lang. Kita na ba? Ulit pala yung isa. Isa pala. So, yung bago nating solution is yung sa DNAP, Invisible Fiber. Ipapakita ko lang muna yung layout niya. So, para lang din siyang FTTB, pero ang pinagkaiba niya is meron tayong terminal back. Terminal box na nagsaserve as LCP, then yung mga subbox naman ito. Then yung last na part, which is yung end box. Tapos ito yung sample niya na itsura. From auxiliary room, yung terminal box natin nandito lang. Then yung mga subbox natin ay nandun na sa hallway. Ang pinagkaiba niya sa FTTB natin na conventional, yung NAPBox and LCP natin nandito lang sa loob ng auxiliary room. Then yung invisible fiber natin ay yung fiber natin na papuntang units hindi na dumaan yung LCP and NAPBox natin sa hallway. Then kailangan pala yung una talaga. Unahin ko lang pala yung isang slide para mas maano pala yun. Kita na ba? Hindi pa. Ito nga na. Detailing. Yung tatlo nating solution is yung conventional invisible fiber solution, tsaka yung distributed NAP or yung DNAP. Sa OSP nila, pare-parehas naman sila ng ano tawag dito? Pare-parehas naman sila na from OLT, then feeder, then POI, then yung tailing naman natin, tapos going to building na. Ang pinagkaiba nila is yung sa loob na ng building, which is for the conventional, yung pinakaalam natin na FTTB, maglalagay tayo ng LCP NAP dito sa aux room. For the invisible fiber naman, same lang din with conventional, pero since yung dumadaan sa hallway is yung mga invisible fiber, gagamit tayo ng FDP.
Then for the unbalance, ito yung new solutions kay PLDT. Wala na tayong ginagamit na yung common na LCP and NAP. Ang ginagamit natin is yung terminal box and sub boxes. Then yung sa hallway, yung mga pinagkaiba nila. Ito yung sa conventional, gumagamit lang tayo ng from auxiliary room. Ang ginagamit natin is conduit, then junction box. Papunta na to ng mga units. Then for the invisible fiber solution naman, yung from FDP, ito na yung cable natin na invisible fiber. Then clear track, tapos mag-PPOE lang tayo sa malapit sa mga units. And yung sa distributed NAP naman, yung terminal box lang natin yung nasa auxiliary room. Then FMC for protection ng 1F invisible fiber natin. Then yung sub boxes natin nasa hallway. Then yung end box. Ito wala na yan kasi yung end box wala na siyang karugtong. Tapos ito naman yung configuration natin sa DNAP. For the DNAP naman, yung isang ano natin, LCP, meron siyang 4 na splitter. So, yung per splitter na yun, pwede siya maging per floor. Ito, yung sample niya. So, yung first splitter sa first floor, sa second floor, third floor, and fourth floor. And hindi tayo pwedeng mag-back feeding. For example, meron tayong kailangan lang servan sa dito sa floor na to ng kailangan lang natin is dalawang NAP. Hindi tayo pwedeng bumalik tapos ibibigay natin sa other floor. So sa isang ano natin, sa isang splitter, isang floor lang talaga siya. Pero for example, meron tayong more than ito sample. For example, more than 20 units. Pwede tayo magdalawang splitter sa isang floor para mas ma-distribute natin equally yung mga ports. So ito, sa isang box, meron lang tayong kayang makater na 4 na units. So kung makikita nyo dyan, meron tayong 4 na units sa isang sub-box. Then yung dito naman, 4 din. 1, 2, 3, 4. Then ito 1, 2, 3, tatlo lang. Pero yung sa iba, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, pwede tayong kung wala namang kung wala naman na tayong ibang masaservan, pwede naman mag-less pero hindi pwedeng dumagdag since sa isang box, 4 lang yung pwede natin maservan. Tapos kung mapapansin nyo, yung end box natin, laging dulo yan. I-explain ko rin later kung bakit. Then, ay, sumobra. Ay. Ito. Pakita ko na rin pala yung actual. May kita. Hindi. Sige, meron naman dito. Tapos yung ginagamit naman natin sa DNAP na tool para sa invisible fiber natin is yung ito, self-adhesive auxiliary tool fiber cablings. Hindi ko alam yung sir, anong naman dito. Kalimutan ko sa heat gun, ayun. Heat gun. So, ito yung ginagamit natin. Hindi na tayo nag-clear track. Pero in some cases, nag-clear track tayo tulad ng kung may mga site tayo na hindi talaga dumidikit yung adhesive natin. So, yung specification niya, ito.
Di ko na rin isa-isahin kasi yan lang din naman yan. Pero yung paggamit niya, ito. DNAP installation guidelines. Before routing an optical cable, clean the cable path from dust so that the entire cable length is banded to the wall nearest to the ceiling corner contours. Next, observe proper cable bending radius on outer and inner corner paths to avoid red light leakage at corner turns. Insert one end of the transparent optical cable at the start of the cable path to a pen-style visual fault locator to monitor the optical conductivity during cabling and promptly find out the fiber damage while cable laying. When using adhesive cable using a heat gun tool element, do not expose the cable to the heating element more than 5 seconds to avoid burning and damaging the cable. Next, install the supplemental transparent adhesive tapes at cable corner turns. Cable clip must be placed whenever the one core cable makes a turn from a corner. Default cable route shall follow the corner paths. Follow routes where there is least potential future damage. Verify verify that optical cables are securely attached to wall after construction. Check the entire optical cabling path, especially the red light leakage at corners. Sub-nap and nap clearance from the ceiling shall be 2 to 3 inches max or as allowed by the building management. Proper stenciling of the nap shall be observed. Perform the necessary test for acceptance such as optical power meter reading, PON OTDR, and others as required. Ito yung dito sa picture. So ito sa picture, ito lang yung ginagamit natin na yung para sa protection niya sa corners. Then ito naman yung sa inner. Ipakita ko rin sa inyo yung video niya na kung paano gamitin yung tools tsaka yung installation. Wait lang. Hindi kita. Strange. Okay. Wait lang, hindi kita. Naka-YouTube. Ito na lang. Bakit ito yung ano? Hindi. Ayan. Pakita ko lang yung video kung paano gamitin yung atong ano natin, heat gun. In this self-adhesive invisible fiber tool tutorial, first carefully remove the tool's protective shell. Next, remove the battery housing and insert the battery into the compartment. When installing, be careful not to reverse its orientation. After installing the battery, insert the cable clamp housing into the heating module with the notch facing backward, pulling it down firmly to the base. Then, mount the fiber-loaded spool onto the side of the tool.
Use the fixing screw to lock the fiber spool securely in place. Attention! Observe the fiber end direction during installation. Do not install it backward or the fiber cannot feed automatically. After setup, check the spool's rotation. Verify it rotates smoothly. Then clip the invisible fiber into the tool's cable groove and finally into the heating module. The power switch features green for low heat, blue for medium, and red for high. When switched on, the LED lights automatically. Before routing, clean the installation path thoroughly. You may adjust the speed based on your proficiency. Switch temperature modes as needed. At the blue medium setting, you can install at about 20 seconds per meter. At red high, around 10 seconds per meter. For beginners unfamiliar with fiber installation, it is recommended to use the green low or blue medium setting to prevent breaking the fiber during the installation process. This tool is the improved third generation model. Installation results have also been greatly enhanced. When wiring along walls or ceilings, you can use the telescopic pole extension. With the extended pole, the tool reaches a total length of 1.5 meters. This tool uses a removable 18650 battery with up to 2 hours of continuous operation, meeting most installation scenarios. Even if the battery at the end runs out, we've included a Type-C power port. You can use a power bank to keep the tool powered. So, ayun, yun yung actual na, kung paano gamitin yung heat gun instead of yung clear track. Yun na rin pala. Then yung sa power budget natin sa DNAP, ipakita ko na lang din. Kita ba? Ayan, ito yung power budget natin sa DNAP. Yung sa feeder naman, same lang din eh. Na dito na lang tayo mag-focus. So, yung sa loss natin for terminal box, sa in 0.04 lang. Then, yung sa distribution naman, 15.7. 15.7. Then, yung sa end box natin, 7.4 sa splitter, sa connector, same lang din na 0.3. Then, yung sa mga drop fiber, ito, hindi na natin to cover. Dahil hanggang dito lang naman tayo. Ayan. Yung sa end box, tsaka yung sa sub-box, magkaiba yung, yung loss since yung, ipakita ko na din pala. Ito. Since yung dito natin sa sub-box, 85%, yung sa, yung sa main niya, tas ito naman yung 15, ito na yung going to units. Tas yung end box, since wala naman siyang main, siya yun na yung last na, siya na yung last na box. So, wala na siyang main. Kaya siya mas mababa. Sa pag-survey natin dito sa DNAP, since alam naman natin na sa isang box, kaya naman niya mag-cater ng 4 lang, i-assume na lang din natin sa actual kung ano yung magiging pwesto ng mga sub-box and end box natin.